Mabuhay Pilipinas! Maligayang pagbabalik dito sa aking channel, pero kung bago ka lang, pasuyo ng like and subscribe. Salamat again. Ngayong araw ng Linggo, August 4, 2024, mga kababayan, update lamang po tayo dito po sa ating panahon. Makikita po natin sa weather system na meron pong dalawang LPA o cloud cluster po na namataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ito po ay unti-unti pong lumalapit sa PAR at kapag ito po ay nakapasok, ito po ay magiging active low pressure area po na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility na may tsansa pong maging ganap na bagyo kung ito po ay magiging malakas po. At dahil po tayarin po ng Pag-asa, posible pong magkaroon ng 2 hanggang 3 bagyo na papasok ngayong buwan ng Agosto. So ngayon mga kababayan, hanggat ito po ay nasa malayo pa, wala pa po tayong dapat na ipangamba, pero dapat po tayo po ay naghahanda na po sa mga posibilidad na ito nga po ay maging ganap na bagyo. Pero sa ngayon mga kababayan, tayo po ay nakakaranas ng mga biglaang pag-ulan lalo na sa hapon at sa gabi dahil ito po ay epekto ng southwest monsoon na talagang nakaka-apekto po dito sa may western section ng Visayas and Mindanao at sa ilang bahagi rin po ng Luzon. Kaya naman asahan po natin na makakaranas po ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan lalo na sa madaling araw, hapon at sa gabi dito po sa Western Visayas, Negros Island region kasama rin po ang Palawan. Kaya ingat po tayo dyan dahil posible po ang pagkakaroon ng mga biglaang pagbaha sa mga low-lying areas and sa mga mountainous areas po posible po ang pagkakaroon ng flash flood lalo na kung magiging matagal at malakas po ang buhos ng ulan na posibleng umabot hanggang 3 oras po. At asahan naman po natin dito po sa may Metro Manila and the rest of our country po, asahan ng pagkakaroon ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may kasamang mga kulog at kidlat lalo na sa hapon at sa gabi. Yan naman po ay epekto nitong mga localized thunderstorm natin. Hindi pa rin po nawawala ang tsansa ng pagkakaroon ng mga biglaang pagbaha lalo na sa mababang area at sa mga bubundok na lugar po, posible po ang pagkakaroon po ng mga biglaang landslide. Kaya patuloy po tayong mag-antabay mga kabayan at patuloy po tayong magbantay sa ating panahon dahil rainy season po talaga namang makakaranas po tayo ng mga biglaang malalakas na buhos ng pag-ulan lalo na sa hapon at sa gabi. So ingat po tayo lalo na kung tayo po ay lumalabas po ng bahay, ugaliin po nating magbaon ng payong at kapote. Ito po ay magiging pananggala natin sa biglaang buhos ng ulan. At dahil dyan, nasahan po natin dahil sa epekto po ng southwest monsoon, ang ating air temperature pagdating sa tanghali ay talaga namang maalinsangan po. Katulad na lang dito sa Lawag ay aabot po ng 32 degrees Celsius, Tuguegarao 33 degrees Celsius, Baguio 23 degrees Celsius, Metro Manila 32 degrees Celsius, Tagaytay 31 degrees Celsius at sa Legazpi po 32 degrees Celsius. At dito naman sa bandang Kabisayaan at Mindanao, asahan po sa may Calayan Island, aabot po ng 33 degrees Celsius, ganun din po sa may Puerto Princesa. Dito rin po sa Iloilo, aabot po ng 33 degrees Celsius. Tacloban, 32 degrees Celsius, Cebu, 32 degrees Celsius, Cagayan de Oro, 32 degrees Celsius, Zamboanga, 33 degrees Celsius, at Davao po ay 33 degrees Celsius. So mga kababayan, tayo po ay patuloy pong mag-ingat at maghanda dahil may banta na po ng pagpasok ng 2 LPA sa loob ng PAR. At kabayan, kung nakatulong sa iyo ang video na to, huwag mo namang kalimutang mag-like and subscribe at pasuyo na rin po, pahit na rin po ng notification bell para updated ka sa mga susunod ko pang weather update. Muli, maraming salamat, ingat, God bless po, kabayan.